Amen? Ang Diyos ang nagdala sa inyo dito. Amen? Hindi po kayo inibitahan ni pastor o sino pa man. No? Ito po ay kalooban ng Diyos sa buhay niyo. Amen? At dito po, kaya po kayo tinawag, di ba yung kanina, sabi ni pastor, kailangan sumampalataya. Amen po, kuya? Ate, kailangan sumampalataya. Amen? Ang pagsampalataya kay Kristo ay pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Naniniwala po ba kayo? Amen. Kuya, pakilagay nga po sa verse, sa John chapter 1 verse 12. Kuya po. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 12. Ano ba si Kuya? Amen. Sabi diyan, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya. Amen. Sa Kanya, kanino? Kay Kristo, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Pagka sinabing anak ng Diyos, ano ba yun? Reliyon ba yun? O relasyon? Ano? Relasyon, di ba? Ang Diyos ang Ama, tayo yung anak. So, relasyon. Amen? Hindi reliyon. Kaya nga lagi natin sinasabi, pag pumupunta tayo sa mga iglesia tulad dito, hindi po tayo tatanggap ng reliyon. Amen? Ang tatanggapin natin tamang relasyon kay Kristo. Amen? At ang tamang relasyon lang, walang iba kundi kay Kristo. Hindi sa in Christ alone, hindi sa United in Christ, hindi sa servant of Jesus Christ. Amen? Dahil hindi naman niya pinako. Ang pinako mismo, sino? Si Kristo. Ang tatanggapin natin, sino? Si Kristo. Amen? Hindi reliyon. Inuunawa natin, no? Kasi baka sinabi nyo, ano ba yan? Bago na reliyon na naman yan. Tapos baka katulad yan ng kay OJC, pera-pera lang yan. Amen? Hindi po kayo pumasok sa reliyon. Ang pinapasok nyo ngayon, tamang relasyon kay Kristo. Amen? Palapakan natin si Kristo. Ngayon, ang tanong ba? Sabi nga ni Pastor kanina, paano ba natin tatanggapin si Kristo? Paano ba tayo sasampalataya? Kailangan may gawin tayo. Diba? Sabi niya, ang pananampalataya walang kalakip na gawa. Ano? Patay na pananampalataya. Dapat may gagawin tayo. Ano na yung gagawin natin? Simply to accept Jesus Christ. Amen? Yung number 2, yung labor. Accept. Amen? Naunamaan natin misahe kanina, di ba? Accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Amen? So, paano natin accept? Sabi po ng Romans chapter 10, verse 9 and 10, Kuya Bo. Romans 10, 9 and 10. Romans chapter 10, verse 9 and 10. Basahin nga po natin sabay-sabay. Kung ipapahayag ninyong namin na si Jesus ay Panginoon at ang buong susasampalataya siya yung binuhay ng Diyos, maligtas ka. ay ano? Maligtas ka. Sino nais maligtas? Amen, diba? Tapos sabi yung verse 10, sapagkat nagkakataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Sa gayon ay naniligtas. So sa mga tuwid, ang pagsampalataya sa Diyos, yung pagsampalataya nagmumula sa puso na sinasabi ng ating mga labi. Tama po ba? Amen po? Naunawaan natin yung salita ng Diyos. Hindi po natin salita yan na pastor, amen, salita yan ng Diyos. Kung sasampalataya ka sa pamagitan ng iyong puso na sinasabi ng iyong mga labi, may gagawin ka. Ano yun? Panampalataya. Amen? Amen. So sasabihin mo lang, naniniwala lang kung marahil naniniwala kay Kristo eh. Ang diablo man naniniwala. Sabi ni James, nanginginig pa. Amen? So praise the Lord. Tatanggapin natin si Jesus. Sa mga oras na ito, tayo po'y mananalangin ng pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas. Hindi bilang isang bagong reliyon. Amen? Tayo inanya ako po, tayo po lahat ay tumayo. Ipigit po natin ating mga mata, tayo po lahat na narito sa harapan.
Taas po natin ating mga kamay dito, pagpalain po natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Sa araw nito, tayo pong lahat na naririto, na born again, na pinanganak na muli, ay buhay na saksi sa ginawa ng Diyos sa araw nito, sa buhay ng mga kaluluwang nandito. Kaya naman tayo nasa harapan, kayo po mga kapatid, mga bagong kapatid, taas po natin ating mga kamay bilang tanda ng pagsuko kay Kristo. Dalawang kamay po. Pagka sumusuko ka sa pulis, dalawang kamay na mataas. Diba? Tayo po ay mananalangin pagtanggap sa ating Panginoon. Kung ano po yung malamig niyo sa akin, ulitin niyo lang po muli sa inyong mga labi. Sabi po na Romans 10, chapter 10, verse 10, nagmumula sa puso, sasabihin ng ating mga labi ang ating pagsampalataya. Sabay-sabay tayo mananalangin, maungulaan ko po kayo, ang marinig niyo, ulitin niyo lang uli, ang ninyo sarili niyong panalangin kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Ama kong banal sa langit, sabihin po, Ama kong banal sa langit. Ama kong banal sa langit. Ako po. Ako po. Sabihin niyo po yung pangalan niyo. Ay nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat ang araw na ito ay tinakda mo upang tawagin ako. At ngayon, nababatid ko. Kaya ako naririto ay hindi aksidente. Ito ay minarapat mo sa aming mga buhay. Ako'y tinawag mo sa araw na ito upang tumanggap ng pagpapala, regalo na kahit kailan ay hindi masisira. Ako'y nagpapasalamat sa iyo at sa oras na ito, Ama, pinagsisisihan ko po ang lahat ng pagkakasalang aking nagawa laban sa iyo ganting sa aking kapwa. Magmula nang ako po ay magkaroon ng wasto at tamang pag-iisip hanggang sa mga oras na ito, patawarin mo po ako, Ama, sa lahat ng pagkakasalang ito. Maging sa lahat ng aking pagkukulang laban sa iyo. Kaya naman sa oras na ito, Panginoong Jesucristo, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. At sa oras na ito, Ama, hiling at dalangin ko, isulat mo po ang aking buong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Upang sa pagbabalik po ng aking Panginoong Jesucristo, ako po ay kanyang makasama sa kanyang kalwalhatian. Salamat po, Ama. Ito po ang aking samot panalangin sa natataning matamis na pangalan ng aking Panginoong Jesucristo, aking Diyos, aking Hari, aking sariling tagapagligtas. At sa pagpisan sa oras na ito, ng ipong banal at makapangyarihan Espiritu. Amen. Amen. Talapakan po natin ang Panginoon. Hindi po tayo tumakaw po na. Welcome to the family of God po. Amen. Sister, pakipuluin niyo po yung mga pangalan nila. SOJC. Handalo po kayo sa SOJC, ha? Patuloy kayo, ha? Patuloy. Punta kayo sa SOJC, ha? Dalo kayo pagpatuloy, ha? Sige po, tayo po'y makakaupo na sa biyaya po ng Panginoon. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos, no? Bakit hindi niyo po loloobin na hindi ba kayo kaligtasan sa oras nito? At wala po. Ganun po, praise God, Kuya po, sa 1 Corinthians chapter 11, verses 26 to 31. Tayo po ngayon ay dadamo ngayon sa banal na hapunan ng ating pong Panginoon. Sabi nga ni Pastor Kain, ni Ate kanina, ito po'y ginagawa sa mga iglesia, ito po every first Friday ng
kada buwan ano po. Sa iba naman, every Friday, ginagawa nila ito. Pero ang importante nun, kuya, ay kung ano ba yung sinasabi nun. Amen? So, bago po tayo magsimula ng banal na pula ng Panginoon, nais ko muna po kayo dalhin sa verse 26. Ang sabi dyan, bakit ba natin ginagawa ang banal na hapunan ito? Sabi dito, para sa mga bago, lalo na sa bago, no? Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ito po yung ginagawa po natin para pinapahayag po natin ng ating Panginoong Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kasi marami po nagsasabi hindi daw namatay si Kristo. Amen? Kung walang kamatayan, walang kabayaran ng kasalanan. Amen? Amen. So, ito ginagawa po natin to para alalahanin po yung pagkamatay ng ating Panginoong Kristo at nasabi diyan, muli niyang pagparito. Babalik ang Panginoon. For sure, 100% babalik ang Panginoon. Amen? Kaya kung for sure sa oras na ito, bumalik ang Panginoon, we are blessed. Palakpakan natin si Lord. We are blessed. Amen? Verse 27. Sabi po diyan, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat ay, ano po? Nagkakasala saan? Sa katawan at dugo ng Panginoon. Di nararapat. Sino yung mga hindi nararapat? Yung mga walang relasyon kay Jesus na gumaganap nito. Nakuha po natin? Kaya, tumanggap mo na po sila eh. Hindi na pwede sila makibahagi ng katawan ng Panginoon Kristo. Bakit? Wala naman silang bahagi doon. Wala siyang relasyon kay Kristo. Amen po ba? Ang sabi dito, ang sino mang kumakain ng tinapay tuminom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala saan? Sa katawan at dugo ng Panginoon. Alam na po natin, banal ang katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo. Amen? Praise the Lord. Susunod po, kuya. Kaya dapat siya sa atin ang tao kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Siya sa atin. Masdan mo sarili mo. Ano ba kakayayuan mo sa ating Panginoon? Amen? Ano ba yung mga bagay na nagawa mo? Kahit na dito ka, marami ka in-entertain. Kunyari, pumapalakpa ka sa mensahe, pero marami ka in-entertain, marami kang bigatin, pasahan sa puso mo. Kuya, kakasala ka sa ating Panginoon. Amen po? Sunod, Kuya Bo. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. No? Sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan. Ngayon, yung gagawin pala natin to, mahalaga. Amen? Ito po yung mahalaga ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Dito po tayo nagkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Amen po? So, sabi dyan, pagka ginawa natin yun, tayo daw po ay kumakain at tumiinom ng hatol sa ating mga sarili. Tayo na humatol kasi hindi ka naman karapat-dapat. Tapos ginawa mo yan, pinutulan mo yung sarili mo. Amen? 30. Yan ang dahilan kung bakit may hina at masasakitin ng marami sa inyo at may ilangang namatay na. So nagiging sanhi ng sakit at kahinaan. Yung iba, ikinamamatay. No? Amen po? Ikinamamatay na ng iba. 31, ang daw po dapat natin gawin? Sabi diyan, kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay pumipili. Tayo po ay tumako sa diwa ng pananalangin. Sabi ng Panginoon, sayasatin natin ang ating mga sarili bago tayo kumain at uminom ng sasaro ng Panginoon. Sapagkat ang tinapay at saro ay simbolo lamang. Subalit anto ng kahalagahan, doon tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung nais mo kapatid na maging karapat na, ba't hindi mo itumo ang iyong mga ulo?
At sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, sa oras na ito, nais ko makiisa sa banal na hapunan. Sa oras na ito, siyasatin mo ko. Siyasatin mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Ang aming mga buhay, ang aming po mga puso't isipan, Panginoon. Karapat dapat po ba kami, Panginoon, sa pagtanggap ng banal na hapunan mo ito? Karapat dapat ba kami sa buluhagan mo ito, Panginoon, na makiisa sa banal na hapunan mo, Panginoon? In this table, O Lord. Kaya naman, Panginoon, Lord, sa oras na ito, nagpapalinis muli kami sa iyo. Cleanse us, Lord, our sins and iniquities, Panginoon. Our shortcoming, Panginoon, Lord, patawarin mo kami, O Diyos. Nagkulang kami sa iyo, nagkasala kami sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, linisin, Panginoon. Nais namin makibahagi sa banal na hapunan ito sapagkat ito'y pag-aala-ala namin sa iyo. Kaya naman sa oras na ito, O Diyos, naharirito kami mga anak mo. Bukas sa harapan mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Siniyasat namin ang aming mga sarili, Panginoon, Lord, nagkulang kami sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin mo ang bawat isa. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. And truly, O Lord, that we are forgiven, Panginoon. You forgive us, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. Because you are truth in your words, O Lord. Na kung kami hingi ng kapatawaran, Lord, tapat at banal kang pinatawad kami at nilinis kami sa lahat ng aming kalikuan, O Diyos. We thank you, O Lord, for your kindness, for your goodness in the life of your people, O Lord. We thank you, O Jesus. Thank you, O Lord. And this is our prayer, O Lord. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon, Kristo. At sa patuloy na patnubay, Ama, ng iyong banal at makapangyarihang Espiritu. Amen. Napakapo natin. At ito'y pamigay ng tinapay. Matthew sa araw. Huwag mo na po natin kakain ng tinapay. Huwag mo na po natin iiniman ng saro. Sabay-sabay po tayo.
Meron na po lahat. Kasi po natin yung tinapay. Tingin po natin ating mga mata. Mag-isa po kayo sa aking panalangin. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang tinapay na ito, O Diyos, na sumisigulo sa iyong katawan, na pinuputol-putol, pinagpirapiraso, naghihirap, Panginoon, na bayubay sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Panginoon, pagpalain po